maglalagay sa posisyon ng hindi siya kayang habulin. Di ba? Tatakutin yung mga sundalo. Bongbong Marcos, harapin mo. I-explain mo kung bakit nakalusot tong mga to, hindi mo alam. Di ba? Ikaw naman galing na mismo sa'yo. Pa-interview ka. Eh wala eh. Puro si Claire ang sumasagot. Wala namang alam to si Claire kung hindi banatan lang din ng Duterte. Di ba? Kahit naman banatan mo ng banatan ng Duterte, sa tingin ninyo, yung tiwala ng taong bayan maibabalik sa'yo na hindi ka kasabwat sa pagnanakaw? Hindi. Kahit iligaw nyo ng iligaw. Kahit ba sabihin natin hindi malinis ang Duterte. Pero sa pag-iisip ng taong bayan, kasabwat ka sa nakawang napakalaking nangyari ngayon. The worst nakawan, the worst robbery, the worst corruption na nangyari sa history ng Pilipinas, nangyari under your watch. At ang paniwala ng taong bayan, kasabwat ka. Narito ang Balitang Pinoy TV. Ito po ang ating magiging topic for today. BBM, may sakit, nahihibang. Kine-question ito ni Amy Marcos. Nagtataka na siya sa kalagayan ng kanyang kapatid. Pag-usapan natin yan mamaya. Pangalawa, tinatakot ang mga sundalo at pulis. Ito na, chilling effect na. Kung yung mga politiko tinatakot, yung mga vloggers, ngayon naman, pulis at sundalo na tinatakot. Pangatlo, BBM at Tito Sotto magkasama sa panloloko. Yan sinasabi ko na eh. Di umano. Duda ako talaga dito sa kay Tito Sotto. Okay, hindi na po natin pagtatagalin. Ako po magpapaalala lang. Huwag pong kalimutan, i-like po agad itong vlog na ito. Pagpasok nyo pa lang bago kayo manood, like nyo agad. And sana doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel na ito, nitong Coach Oli News Channel, ay sana mag-subscribe po kayo. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Tingnan natin Tingnan natin to, bigyan natin ng komentaryo kasi tinatakot na to mga pulis. Marami rin kasing gusto na mag-aklas na pulis at sundalo di umano. So anong ginawa nila? Ito ang kanilang reaksyon. Pinag-aaralan pa kung kailangang may makasuhan ng inciting to sedition o treason sa mga nanawagan na retired officers ng Armed Forces of the Philippines o AFP na pagkalas ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang sinabi ng Malacanang kasunod ng ulat na may nanawagan umano ng withdrawal of support ng AFP sa administrasyon sa gitna ng flood control projects anomaly. Ayon sa palasyo, aaralin muna itong mabuti kung kailangang may managot dito. Aaralin po kung ano po mismo ang naganap na dito para kung meron mo kung dapat na managot ay siguro po dapat makasuhan. At ito ang problema natin dito sa kay Bongbong Marcos. Sa ginagawa nila, hindi ba kayo nagtataka? It's extremely quiet po ang ating kapulisan at sundalo except yung mga retired. Pero yung aktibo po, they are extremely quiet about this. Nauunawaan naman po natin sila. Tapos dadagdagan pa ng ganito, nakakasuhan, etc. etc. So ikaw talaga, matatakot ka na lang eh. Instead na ikaw ay ipaglaban mo yung taong bayan laban sa nakawan, manahimik ka na lang. Para hindi ka madamay, kainin mo na lang yung barya-barya, hayaan na lang natin yung taong bayan. Parang ganyan po eh. Kasi ang nangyayari ngayon, yan na po yung ombudsman. So yan ay pampapatahimik sa mga politiko. O ito, kakasuhan itong mga sundalo, pulis, pagpapatahimik din sa kanila. Tapos babanatan ng Quadcom, Tricom, itong mga vloggers, tatahimik na rin. So kung lahat po tayo tatahimik, tuloy ang hayahay. Alam nyo, ang sino lang ang mananagot dyan sa flood control ghost projects na yan, kung hindi yung mga contractor, yung mga bubwit. Diba? Alam mo, dapat si Bongbong Marcos, imbis na laging nananakot, magpaliwanag. Yan po talaga ang problema ni Bongbong Marcos ever since. Hinahamon siya ng drug test, ayaw niyang salubungin eh. Anong sinasabi niya, pinagtatawanan niya. Tapos, ayaw niya magpa-drug test. Ito na naman, meron na naman problema sa flood control. So, anong solusyon niya? Takutin, kasuhan, busisiin, yung mga nagsasalita. Diba? Alam naman natin ngayon, pinagtatanggol na rin nila si Tambi. Pinagtanggol nga ni Claire eh. Diba? So, alam na natin yung direksyon nila. Ayaw na nilang makarating kay Tambi. Di natin alam kung merong usapan na yung dalawa na, sige, hindi ko pa aabutin sa'yo, wag mo na lang din akong ituro. Diba? So, ganun ang naging kalakaran ngayon. Basta hindi umabot doon sa ibabaw. Instead na si Bongbong Marcos, ipakita niya yung kanyang innocence. Gaya ng hindi siya addict, ipakita niya through drug test. Ganito rin ginagawa niya. Instead na magpaliwanag sa taong bayan, maglalagay sa posisyon ng hindi siya kayang habulin. Diba? Tatakutin yung mga sundalo. Bongbong Marcos, harapin mo. I-explain mo kung bakit nakalusot itong mga to, hindi mo alam. Diba? Ikaw naman galing na mismo sa'yo. Pa-interview ka. Wala eh. Puro si Claire ang sumasagot. Wala namang alam to si Claire kung hindi banatan lang din ng Duterte. Diba? Kahit naman banatan mo ng banatan ng Duterte, sa tingin ninyo,
yung tiwala ng taong bayan maibabalik sa iyo na hindi ka kasabwat sa pagnanakaw? Hindi. Kahit iligaw nyo ng iligaw. Kahit masabihin natin hindi malinis ang Duterte. Pero sa pag-iisip ng taong bayan, kasabwat ka sa nakawang napakalaking nangyari ngayon. The worst nakawan, the worst robbery, the worst corruption na nangyari sa history ng Pilipinas, nangyari under your watch. At ang paniwala ng taong bayan, kasabwat ka. So kahit iligaw mo kung kani-kaninong senador, iligaw mo kay BP Sara, the fact remains, tingin ng taong bayan sa'yo, ikaw ang nagnakaw. Bakit? Wala kang ginagawa kung hindi manakot. Yan ang problema sa'yo, Bongbong Marcos. Kaya tingnan po natin tong isa. Alam mo, pinosto ng politiko eh. Hindi ko alam. Ito ba, Marcos, talagang sinabi mo? Nang tatanong lang tayo ha. Talaga bang sinabi mo to, Bongbong Marcos? Kasi hindi ko maintindihan eh. I might creep people out, but I have long conversations with my father still. Pambi. Nahihibang ka na ba? Nag-hallucinate ka? Bongbong Marcos, adik ka ba? Hindi, diretso ang tanong yan. Kasi yung sinasabi mong yan, parang nag-hallucinate ka. Parang kang nasa alapaap. Hindi ko malaman kung anong tinitake mo na multivitamins o nag-antibiotic ka o talagang sadyang nag-addict ka. Pero isipin mo, kausap pa raw niya. Nag-uusap pa raw sila ng tatay niya. Okay, I think, what did my dad do? Ano daw ginawa nung tatay niya? Hindi lumipad papuntang Hawaii. Tsaka nag-martial law noong 1972. Pagka siyang nang nasisikil, magma-martial law. Anong tawag sa kanya ng dilawan bago sila naging kain-tae? Anong tawag sa kanya ng mga komunista bago sila kumain ng tae mo? Diktador. Nagdikta, nag-martial law. Yan ang ginawa ng tatay mo. Ngayon, hindi na. Love ka na ng mga dilaw. Love ka na ng mga komunista. Oh. It was a similar situation that I saw my father in. And what did he do? Nagdiktador. Sabi nga nila, ang daming namatay nung panahon ng tatay mo. Di ba? Pero ngayon, parang iba na istorya. Parang Diyos na ang tingin sa'yo ng mga komunista. Parang Diyos na ang tingin sa'yo ng mga dilawan. Pambihirang buhay ito talaga. Pero seriously ha, parang malapit ka na ma-overdose, Marcos, sa mga pinagsasabi mo. Sa mga pinagsasabi mo, parang lang ha. Hindi kita pinagbibintakang adik. Bahala ng taong bayan kung anong desisyon nila dyan. Pero yung ano mo, parang malapit ka na. Pati yung kapatid mo nga nagtatanong eh. Merong post yung kapatid mo, ano sabi niya? Okay ka lang? Okay ka lang ba talaga? Si Boying ang ilalagay mo ombudsman? Nilagay mong ombudsman si Boying. Nilagay mong PNP chief si Torre. What is happening to you, Bongbong Marcos? Are you out of your mind? Sunog na ba talaga yung utak mo? Basahin ko ulit tong first sentence niya. I might creep people out but I have long conversations with my father still. Sino bang tatay mo? Baka yung tatay mo sa lupa, yung demonyo. Di ba? Patay na tatay nito. Hindi ko, ay nako. Ako, tanong lang. Tatanong lang naman. Wala tayong ibig sabihin. Kasi wala naman tayong experience sa droga. Pero, doon sa may nakakaalam, yan ba ang mga sintomas ng nagtitake? Oh. Kasi sinabi ni PRRD, bangag siya. Tapos ganyan pa mga pinagsasabi niya. Anong iisipin ng taong bayan? We cannot blame the people. Diba? Bagamat wala akong experience sa ganyan, eh, yan ang tingin ko parang nag-hallucinate eh. Nag-ano ka ba? Ewan ko kung anong masasabi ko dito kay Bongbong. Ang masakit niyan, yan ay statement ng presidente natin ngayon. Despite all the ghost projects, yan ang statement ng presidente. Paano niya masusolusyonan yung problema nating pagkalaki-laki? Ay nako, ewan ko lang. O, next po tayo, pag-usapan natin yung stand ng Iglesia ni Cristo. Ito, napaka-importante i-discuss natin itong pahayag ng Iglesia ni Cristo, ha? Sa mga investigasyon ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Ang Iglesia ni Cristo ay payapang nagmamasid sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas, kalakip ang pananalangin sa Diyos na sana ang makapamayani sa ating bansa ay ang kapayapaan at katarungan. Ang mga pagtatalo-talo at pag-aalitan na ibinunga ng malaking eskandalo ng katiwalian sa libu-libong flood control projects ng kasalukuyang administrasyon at ang mga pag-aawayang pampolitika ang dahilan ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansa. Nakita namin ang ginawang hakbang ng pamahalaan sa layuning alamin ang punot dulo ng mga napaulat na mga anomalya sa mga nasabing proyekto. Bukod sa sinimulang mga pagdinig tungkol dito ng Kamara at Senado, ay itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure, ICI. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at
mapagtitiwalaan, kundi kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalinlangan. Gaya ng nararapat, kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso sa kaban ng bayan. Yan ang pinaka-importante na sinabi ngayon no, ng Iglesia. Ako po una sa lahat, inirespeto ko ang Iglesia ni Cristo. Bagamat iba ang aking paniwala, no, isang tabi po natin yung religious part nito, no. Kasi dapat nirerespeto natin ang ibang reliyon, Muslim, Katoliko, KOJC, Iglesia ni Cristo at kung ano-ano pa, no. Pero puntahan natin yung usaping pampolitika. Una, ang tinumbok nila dito ay yung pag-iimbestiga ng ICI ay dapat matumbok yung ugat. Yung kapitan, in short, yung architect, yung mastermind. Kaya nga sabi natin, hindi talaga mabubuo itong ICI na ito ay hindi magiging katiwa-tiwala kung hindi nila gagawing pampubliko ang investigasyon. Dapat may transparency. Hindi po pwedeng itatago lang, kukunin lang nila yung resulta. Hindi. Kailangan involve ang taong bayan dyan. Sa panahon pa naman ng paghihirap ng mga mamamayan. Ito ay para mailapat ang katarungan at harinaway upang hindi na tularan pa ng iba. Subalit, hindi ito magagawa kung ititigil na ang investigasyon ng Senado. Yan, isa pa yan. Ito ay panawagan ng Iglesia. Huwag nyo at hindi lang ng Iglesia, ng buong Pilipinas yan. Huwag nyong itigil. Huwag nyong itigil ang investigasyon sa Senado. Halatang halata kasing may tinatago. Gustong makita ng taong bayan. We want to see. We want transparency. Alam nyo, sa Iglesia ni Cristo, maganda po yung naging rally para wag pa-impeach si BP Sara. Na ginawa ninyo, ako lang po ay nagtatanong, kailan kayo susunod magrarally? Iyon ay epektibo. Pero ngayon, itinalaga si Boying. So, hindi nila makuha sa impeachment. Gagawin nila sa ibang paraan, sa plan B. Ngayon, hindi sa pinangungunahan ko kayo, pero kailan tayo magrarally at kailan nyo susundan yung ginawa nyong rally, sana wag na nating antayin pa na nakakulong si BP Sara at saka tayo gagalaw. Di ba? Binababoy na po ang ating konstitusyon, binababoy na po yung ating batas, yung investigasyon hinaharangan. Sana lang, bagamat of course, hindi ko kayo pwedeng diktahan, marami po akong kaibigan ng mga taga-iglesia and I respect them. So, hindi tayo pwedeng mag-utos sa kanila. Ang sa akin lang, hopefully, bago mahuli ang lahat, sana magkasama-sama tayo sa pakikipaglaban. Gaya ng napapabalitang gagawin ng liderato nito dahil sa hindi malinaw na dahilan. Gayun din, hindi rin makatutulong ang investigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga. Yan, yung sinasabi natin, transparency. Di ba? Ano pat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang sa nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan. Yun, nagiging ang gusto kasi nila, imbestigahan ng pasikreto, hindi ibubuksan sa publiko. So alam naman natin ano magiging resulta niyan. Hindi absuelto si Tambi, absuelto si Bongbong Marcos. So kaya ka nagkaroon ng ICI ay para mawala yung alinlangan ng taong bayan. Kung isasara mo yan at ganun lang din ang magiging resulta, sasabihin lang, ikukulong si Saldi tsaka yung mga kontraktor, lalong lalaki yung alinlangan ng taong bayan, lalong gugulo. Kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang investigasyon. Naniniwala kami na... Alam mo kasi, sa tingin ko lang, itong ICI, okay? Itong mga tinalaga dito ni Bongbong Marcos, tao niya yan eh. Hindi niyang kayang imbestigahan si Bongbong. Kaya ayaw nilang buksan sa publiko. Dahil hindi naman nila maiimbestigahan si Bongbong eh. But of course, let's give them the benefit of the doubt. Baka naman kaya nilang imbestigahan. Kaya nga, buksan sa publiko. Nang makita natin, talaga bang iniimbestigahan lahat? Hindi yung namimili. Iimbestigahan ba ng ICI? Yan ang sinasabi ni Chavit. Iimbestigahan ba ng ICI yung Ilocos Norte? Buksan sa publiko. Para magkaroon ng kapayapaan, kailangang patuloy na imbestigahan ang malawakang katiwaliang iyon at isagawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. Isa itong kahayagan ng sinseridad ng mga kinauukulan.
Nakalagda po ang kapatid na Eduardo That is very important, yung sincerity. Nakikita lang natin kung sincere ba sa solusyonan ni Bongbong Marcos yung problema sa baha. Una, nilagay niya yung ombudsman si Boying. Nilagay niya si Tito Soto as Senate President. Si Ping Lacson nilagay niya as Blue Ribbon Chairman. Di ba? Tapos nakita nyo na yung buong nangyari sa investigasyon. Ang ganda na nung investigasyon sa pangunguna ni Chis Escudero na Senate President, tapos Blue Ribbon Chairman si Marcoleta, tapos si Cayetano bumabakbak. Ang ganda na sana Ba't binago pa? We are talking about sincerity. Is the President sincere talaga? O sincere siya na harangan ng investigasyon? Huwag mapunta sa kanilang magkamag-anak na magnanakaw. Manalo ang tagapamahalang Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hopefully na makasama natin sila sa hakbang. No? Hindi natin alam, baka andyan lang sila. Sabi nga niya, sila ay nag-uobserba ng tahimik. Maraming salamat po. Huwag po kalimutan, i-like po itong video na ito. Sana doon sa mga hindi pa po subscriber, subscribe po kayo. Suportahan niyo po ang aking mga vlogs dahil ako'y naglalabas ng 2 to 4 videos a day. Sana masubaybayan niyo pong lahat. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman